Meron pong isang kaso at nakalimutan ko lang po ngayon yung titulo yung actual case decided by the Supreme Court. Malinaw po ang pagpapahayag ng Korte Suprema sa desisyon niyan. Ang sinabi po ng Korte Suprema, the wreath of victory ay hindi maaring ibigay. Cannot be given as an award or cannot be awarded to the repudiated loser. Malinaw po ang sinabi ng Korte Suprema. Very emphatic at maganda yung pagkakasulat na yun nga pong wreath of victory. Ano ba ang wreath? Yung corona. Yung corona ng tagumpay ay hindi mo kailanman maaring ibigay o ihandog o i-award sa isang malinaw na talo sa isang halalan. Ganyan po yung nangyari diyan sa distrito ni Congressman Abante, ni Benny Abante. Hindi po dapat ibinigay sa kanya. Dapat po yan kung disqualified. Yung Congressman-elect, Uy, ho ba yung pangalan yan? Yung Congressman-elect, kung hindi po siya talaga qualified at siya na-disqualified, dapat po vacant yung distrito niyan. At dapat ang solusyon magsagawa ng special election para dyan sa distrito niyan. But syempre, alam naman natin, binuloko, binubudo lang naman tayo ng conflict. Pag nagkaroon po ng special election, tiyak talo na naman yung Benny Abante. Bakit? Repudiated nga ho eh. Repudiated, rejected na po siya. Ayaw na po siya ng mga tao doon sa distritong yun. Kaya siya ay tinalo nung challenger. At sinasabi na para daw pong walang kalaban dahil kinansela yung kanyang certificate of candidacy. Naproklama po yung congressman. Oy, please correct me kung o yung pangalan ha. Naproklama siya, so congressman-elect na siya. Wala na po dapat jurisdiction pa ang COMELEC diyan. Dapat po habulin ni Congressman Benny Abante yung tumalo sa kanya diyan na sa House of Representatives Electoral Tribunal. Kasi congressman-elect na po, yun na proklama na eh. Miyembro na po siya supposedly ngayong kasisimula pa lamang na 28th Congress. So mali po yung pagpapaupo ng COMELEC kay Benny Abante. Hindi po maaring ibigay. Joey Uy, maraming salamat at pinit po sa atin ang pangalan ni Congressman-elect Joey Uy. Si Joey Uy, ang pangalan niya ay isinama ng COMELEC diyan sa balota. Nandun din ang pangalan ni Benny Abante. So malinaw, binigyan ng option, binigyan ng choice ang mamamayan ng distritong yan ng Maynila. Dalawang kandidato pinagpilian, ang pinili yung nanalo. Kaya nga po siya naging congressman-elect, proklamado. Yun lang hindi ko natitiyak kung naproklama siya. Yung nanalong kongresista, yung kandidato, si Congressman Joey Uy. Nanalo siya eh. At nandun yung pangalan nila pareho sa balota. Paano mo ibibigay yung wreath of victory, yung corona ng tagumpay sa talunan? Malinaw po yun. Lumaban ng patas sa halalan yung Joey Uy. Tinalo niya yung Benny Abante. Rejected nga po yung Benny Abante, repudiated. At yan po yung malinaw na linalaman ng desisyon ng Korte Suprema that the wreath of victory cannot and should never be awarded or transferred to the repudiated loser. Malinaw po yan sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya mali itong naging desisyon ng COMELEC at nakita natin talagang pambabraso na lang ito. Ang solusyon ho dyan, dapat special election. At alam ko naman na alam din nila ang magiging logical outcome pag nagkaroon ng special election, lalong lalampasuhin yung Joey Uy itong si Benny Abante. Kaya yan ang naging maanumalyang desisyon ng COMELEC. Ano po ang remedy? Ang problema po sa COMELEC, meron ka pa namang remedy sa Supreme Court, habulin mo ron. Hindi po yan ang diwa ng halalan. Ang halalan ang isang pinakamataas na ekspresyon ng ating kasarinlan bilang mamamayan, bilang Pilipino, bilang tao. Sinasalaula din po ng COMELEC doon nga po sa Tacloban, hindi pa nagsisimula yung laban, may panalo na Pagkat dinisqualify din yung challenger. Ganun po kalupit ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kanya
Kahit saan po ako nagpupunta, ang lagi kong pakiusap sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at higit pa yung mga Pilipino sa labas ng ating bansa na patuloy po kayo maging vigilant. Hindi po kakayanin ng tayong mga Pilipino lamang ang naririto sapagkat nararamdaman naman natin yung iba't ibang uri ng suppression. Subalit sila na malayang nakakapagpahayag sa labas, ipagpatuloy lang nila yung kanilang pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bansa. Kay Emmanuel Dagasdas Jr. Attorney Vic, nakita po kita kahapon nagsimba sa Santa Maria de la Estrada. Opo. Nahiya lang po ako lumapit. God bless po. Maraming salamat, Sir Emmanuel Dagasdas Jr. Yun po talaga ang aking, doon po tayo nagsisimba. Huwag po kayong mahiya. Lumapit po kayo anytime at ma-recognize ko rin naman po kayo ng personal at personal na makamayan at mapasalamatan. Si Lesiel Dimar, puro sila 125 billion confidential fund. Pero sa Maharlika worth 75 billion, no call for liquidation. Hindi lang po 75 billion ito, hindi lang po 75 billion yung Maharlika Investment Fund. Walang transparency and accountability. The hypocrisy of this administration, tambalos-los, lot-lot. Yun nga kaya po dapat, wag po tayong tumigil. Tutungo po tayo dyan sa controversial 125 million confidential fund. Napag-usapan po natin yung mga expectation, yung dapat nating patuloy na bantayan dyan sa mababang kapulungan. Angat po tayo sa Senado. Bantayan natin ang impeachment process. At kagaya nga na sinasabi ko, marami hong problema. Yang pareho po ng 2025 gaayan. Illegal, unconstitutional, invalid itong impeachment complaint na nakasampa ngayon laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa anong kadahilanan? Banggitin ko lang po yung aking basic at paulit-ulit na dinidiskurso po sa inyo dito. Illegal, immoral, invalid, unlawful, and unconstitutional sapagkat ang hinihingi po ng ating saligang batas dapat verified impeachment complaint. Yung behikulo pong ginamit ng mga miyembro ng 19th Congress, yung automatic transmittal from the Congress to the Senate, ang hinihingi po dyan, ang pinaka-minimum na hinihingi dyan ng ating saligang batas, the test as to its constitutionality, the minimum, dapat po yan ay verified impeachment complaint. Hindi po verified yan, hindi maaari maging verified sapagkat hindi po siya papasa dyan sa tests kung yan ba ay constitutional, kung yan ba ay verified impeachment complaint na malinaw na hinihingi ng ating saligang batas.